Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson. Sir, magandang hapon and welcome back to Storygon. Good afternoon, Senator. Hi, Senator. Magandang hapon, Ed, Sec Ronald, at saka si Ami. Magandang hapon sa ating lahat. Pag natatawag kang Sec, napapalingon ako parati. Senator, para sa ating mga tigpakinig, ano ba ang naging main reason paano kayo nakabalik uli as chairman ng Blue Ribbon? Hindi pa kasi ang resumption ng session namin November 10. So kasi elected kami, lahat ng chairpersons, pati nga members actually, ine-elect yan sa plenaryo. So without that formal election, as chairperson ng isang komite, hindi ako chairman ng Blue Ribbon Committee. Pero sir, sabi ni Tito Soto, 100% na raw kayong pasok eh. Kayo ba, have you agreed? Have you agreed with finality already? I mean, as far as you are concerned at least. Yeah, baka yun ang kanyang opinion dahil siguro nakausap niya yung mga ibang kasama. No? Pero hindi natin alam kung ano mangyayari kasi kung halimbawa may mag-nominate, tapos may mag-object, dinaan sa botohan at hindi naman umubra. So, hindi ako babalik as chairman. Pero kung kayo po ang tatanungin, are you already willing to take on the task again? I mean, from your side lamang. From your side, are you good to go already? Yan ang sinabi ko sa kanya. If elected, then I will accept. Okay. Okay, so kung if you will accept at na-elect naman po kayo, kasi sabi nung minorya, okay naman daw sa kanila. I mean, yung mga pinaka-vocal doon. Sabi nila okay naman. Kung sakasakali, ano po ang pwedeng asahan ng mga tao sa next Blue Ribbon Committee when Senator Panfilo Lacson goes back as chairman? The earliest na pwede mag-resume yung hearing, November 14, Friday. Kasi siyempre, isa sa alang-alang ko bilang chairman, yung possible na plenary debate sa national budget. Kasi matatapos yata today or tomorrow yung lahat ng committee hearings. Sa ganon, pwedeng pagbalik namin, nasa plenary na kami. Priority yung national budget. Okay. Kaya ang pwede lang mangyari, may pakiusap na yung Friday, may bakante, kung sakali makapag-schedule ng hearing ang Blue Ribbon. Pero may balak ba kayong i-recommend na reforms o hindi pa pasok yan dyan sa budget deliberation? Ibang session na yon. Kasi marami kayong binabanggit nun na gusto nyong mabago sa budget process. Isasama pa yan dyan sa iba. Iba dun sa main budget hearing. Ang isang major reform na pwedeng magamit na naging output nitong mga hearing sa Blue Ribbon, yung bawal magsingit sa National Expenditure Program. Kasi lahat kami nabulaga, or at least karamihan sa amin nabulaga, na meron palang tinatawag na leadership fund na kung saan sa budget preparation phase pa lamang, may pakialam na pala yung mga lawmakers. Yun naman, hindi naman kaila isa batas yun, dahil maliwanag naman yung budgeting process natin, nag-i-start sa budget preparation na exclusive domain ng executive branch, saka palang papasok yung legislation o yung authorization phase na pupunta sa Kongreso at babalik ulit sa executive yung tinatawag na implementation phase. Pagkatapos yung accountability na kung saan oversight function ng Kongreso, pati yung COA, ipapasok na. Senator, anong aasahan ng mga tao na highlights dito sa pagbukas ng Blue Ribbon session sa kailan ba yan? November 14? 14. Ano ba posibleng highlights yung aasahan nila? Ang bago lang development, kanina lang, na natapos na yung investigation na ginawa ng executive judge ng Manila at may resolution na. Ang kanyang rekomendasyon mag-file ng kaso ng, I think, falsification and possibly perjury against, of course, yung principal actor, si Orly Gutesa, dahil napatunayan na hindi real signature noong si Petsi Espera, yung notaryo publiko. Kasi sa kanyang investigation, nagpakuha siya ng mga specimen signatures ni Atty. Espera para i-match niya doon sa tinatawag na question document na kung saan nakapirma si nakapirma si Atty. Espera bilang notaryo publiko noong sinumpa ang salaysay ni Orly Gutesa.
So may findings na yon at I think nire-recommend niya ngayon sa Prosecutor's Office ng DOJ na magsampa ng demanda, magsimula ng preliminary investigation against Gutesa and those responsible for presenting his affidavit. Hindi ko alam kung sino yung saklaw nun. Ang Blue Ribbon ba, Senator, may pwedeng gawing sanctions dyan sa nangyari na yan? Parang binabastos yung proseso nyo eh. Meron bang mga parusa doon sa mga nagdala niyang witness na yan na posibleng tainted? Unang-una, lilinawin ko, no, yung sinumpang salaysay na sinagawa ni Technical Sergeant Gutesa sa Blue Ribbon Committee, ano yun valid yun. Dahil ito'y kanyang sinumpaan mismo sa harap ng komite. Walang kinalaman yung kanyang sinumpaang salaysay, yung kanyang pahayag doon sa harap ng Blue Ribbon Committee, doon sa kanyang sinumpaang salaysay na notarized. That's a different matter. Kaya lang, although valid yung kanyang sinumpaang salaysay at lahat ng kanyang sinabi, dahil ang presumption doon, sinumpaan niya, kaya pawang katotohanan lamang yung kanyang sinalaysay doon sa pagdinig. Pero, ang issue doon is yung kanyang credibility. Kasi tinanong siya doon kung sino yung notaryo, sabi niya, siya mismo ang nagpanotaryo kay Atty. Spera. So, ang magiging issue, yung issue ng credibilidad. Na kung nakapagsinungaling siya doon sa isang bagay, na importante rin, ano? Dahil ang pinresenta niya ay isang notarized affidavit. Pero sir, at kung sinasabi niya siya mismo ang nagpanotaryo kay Atty. Spera, dapat yun ang katotohanan. Pero lumalabas ngayon at ito'y mismong resolution ng executive judge ng Manila RTC ang nagsasabi na kasinungalingan yon, medyo may tama yung kanyang credibility. Now, bahala na yung mga miyembro ng committee. Ako bilang chairman, alam ko na yung idadraft ko bilang committee report patungkol doon. Pero nakasalalay pa rin yon sa appreciation ng mga miyembro na mga pipirma sa committee report kung sasang-ayunan nila yung observation ng chairman na magda-draft ng committee report. sir, just to recognize si Regina Lay is now with us. Sir, but if I may, sir, I was wondering lang kasi yung like it or not, sir, maraming nagpapanotarize na hindi talaga humaharap yung mismong abogado. I mean, it's not supposed to happen, but it always happens. Wouldn't this then be a problem not of Gutesa, but a problem of the person who notarized it? Kung in this case, possibly si attorney, what's his name? Attorney Spera. Hindi. Paano magiging problema na attorney Spera sinabi niya nga hindi siya yung nagpirma. At napatunayan nga na hindi niya talaga pirma yung nando sa notaryo. Yes, sir. So walang problema yung notaryo publiko. Yes, sir. Ibang usapin naman yung sinabi mong halimbawa, Ed, no, na hindi naman karamihan hindi humaharap. Pero it doesn't make it right. I know, sir. Kung yun ang common practice, hindi lang nahuhuli yung iba kasi walang kumukwestiyon. Pero once na magkaroon ng pagkukwestiyon at napatunayan na halimbawang siya mismo nagpirma at hindi siya humarap, hindi nakaharap sa kanya yung nag-swear sa kanyang sinumpang salaysay, pwede siya ma-disbar, ma-suspend, ma-sanction ng Supreme Court. I understand, sir. But what I mean is that... yes, sir. I understand, sir. But what I mean is that more often than not, hindi yung abogado mismo yung humaharap dun sa nagpapanotarize. Minsan yung nagpapanotarize, siya mismo yung nandun, pero minsan yung secretary or clerk lang ang nandun, and the person may not know who is Attorney Spera from Adam. Well, matter of defense. Pwede sabihin ni Spera, akala ko yung kaharap ko si Attorney Spera. Akala ko yung nagpirma nung sa aking sinumpang salaysay, si Attorney Spera. Depensa yon ni Orly Gutesa. Pero the fact remains na hindi signature ni Attorney Spera na malinaw na dahil tapos na nga yung investigation na sinagawa ng Manila RTC ng executive judge. So established fact na yon. Dahil natatandaan ko, humingi pa nga siya ng kopya ng ilang specimen signatures kasi may mga sulat sa amin si Attorney Spera. Pinadala namin sa kanya at ito'y pinadala niya sa NBI para ma-subject sa forensic examination. Ma-examine ng handwriting expert. At yun ang lumabas na resulta. Na hindi mismo talagang pirma
o standard signature hindi tumutugma sa standard signature ni Attorney Espera, pirma sa affidavit na sinumite ni Gutesa sa Blue Ribbon Committee. Senator, let's move on from Orly Gutesa, because you posted on X, formerly Twitter, no, saying that if you were re-elected as Blue Ribbon Committee Chair, you are going to invite a very important witness along with Sergeant Orly Gutesa, of course. Sino po tong very important witness that you're talking about? Hanggang hindi na pa-finalize yung kanyang confirmation, no, na una dadalo at pag dumalo maglalahad ng kanyang salaysay na pawang katotohanan, mahirap i-kumpirma. Pero sinasabi ko lang, napaka-importante ng testigo kasi marami pa madadagdag na mga pangalan na sangkot do sa lagayan at saka sa ibang pang modus operandi patungkol do sa mga ghost projects ng flood control. Meaning Senator, to say, this witness of yours is hindi pa siya nagko-confirm na dadalo siya sa hearing. He hasn't agreed to, he or she hasn't agreed to testify. Hanggang wala siya doon sa harap namin sa oras ng pagdinig, mahirap sabihin na hindi na mangyayari na yon, ano. Kasi marami ng insidente in the past na nagkumpirma pero hindi naman sumisipot, nagbabago ng isip for some reason. Pero sinasabi ko lang, importante din sigo kasi lalawak pa yung yung mga masasangkot at malalaking pangalan pa. Senator, ibabalik ko lang kay Gutesa dahil nakadikit ito dun sa isang mahalagang usapin sa Blue Ribbon, yung posibleng imbitasyon kay former Speaker Martin Romualdez. Paano makakaapekto yung development na yan kay Gutesa doon sa ganong klaseng issue, Senator? Wala, it stays, ano, yung intention, yung plano na imbitahan of course, si Saldico wala dito, pero papadalan pa rin siya ng invitation doon sa kanyang residence. Si Speaker Romualdez, dating Speaker Romualdez, papadala namin yung invitation o yung letter kay Speaker Bogie D. At siya yung magsasabi kay dating Speaker Romualdez na dumalo kung kagustuhan ni Speaker Romualdez na dumalo. Pero, in between, nagbigay na ako ng instruction just in case na bumalik na ako bilang chairman na mag-prepare na ng subpoena doon sa contractor noong construction ng bahay sa number 42 McKinley Road sa Forest Park or doon sa security agency na nag-handle ng security, yung may kontrata na nag-handle ng security doon sa naturang house under construction para dalhin yung doon sa STECOM para dalhin yung logbook. At kung makapag-testify sila na talagang indeed during the period between December 2024 hanggang August 2025, may mga dumating ang convoy ng mga sasakyan doon. For some reason, makaka-reinforce doon sa salaysay na ginawa ni Orly Gutesa na nag-deliver sila doon. So, importante yun. Kung madadala yung logbook at mag-testify yung may dala ng logbook, na totoo nga sa ganitong period, sabihin natin merong specific date or days between December 2024 and August 2025, mahalaga yon. Kasi magiging very credible at saka daming yung evidence ng salaysay sa pamamagitan ng salaysay ni Orly Gutesa. At kung wala naman sa logbook, walang dumating doon na convoy ng mga sasakyan at may testimony na wala talagang dumating doon, bagsak yung credibility altogether ng salaysay ni Orly Gutesa. Senator, missing in action si Orly Gutesa. Baka may balita ka sa former Marine. May mga kontak ka dyan sa military. Nasaan kaya siya? Madali ba siyang ma-summon kung sakasakali? Pinacheck ko na yung mga addresses. At katunayan, humingi ng tulong nga yung RTC Manila. Sa address, pinadala namin sa kanila, pero ang sabi, wala na raw si Gutesa, hindi na doon nakatira. Yes. Ngayon, ang subpoena na ipapadala namin sa kanya, i-course namin through the office of Senator Marcoleta and or doon sa residence or office ni dating Congressman Mike Defensor. Kasi sila naman ang nag-present, lalo si Senator Marcoleta,
Kaya sana alam nila kung paano makontak. Kasi chinek ko rin yung CCTV do sa Senado, noong araw ng pagdinig na nando si Gutesa. Dumating siya doon as early as 8:27. Pagkatapos siya may sumalubong sa kanya, dumiretso siya sa opisina ni Senator Marcoleta. Paglabas niya, diretso siya, sinamahan siya nung staff ni Senator Marcoleta doon sa gallery. At nanatili siya doon habang kami nagkakaroon ng pagdinig. Pinababa siya mga bandang, I think, 10:27, tinawag siya, nanggaling siya doon sa gallery. At bumaba siya. So, ganong kalawak yung pakikipag-ugnayan ni Sergeant Gutesa kay Senator Marcoleta. Kasi maaga siyang dumating, pumasok sa opisina ni Senator Marcoleta. I think he stayed there for around, kung di ako nagkakamali, mga around 30 minutes. Pagkatapos lumabas at doon siya nanatili. Nakinig siya doon sa aming pagdinig habang hindi pa siya pinatawag. Pero nung dumating siya, nag-iisa siya? Nag-iisa ba siya nung dumating siya? Parang may kasama siya. Hindi ko sigurado kung kasama niya, pero may kasabay siyang pumasok. What? Kasi sabi ni Senator Marcoleta, hindi rin daw niya alam kung nasan Pwede naman tayo humingi ng tulong doon sa mga kakilala namin, mga dating nasa serbisyo ng mga Marine officers na baka sakali makatulong para lang maka-shed light, mas makapag-shed light doon sa kanyang sinumpang salaysay. Ngayon, kung hindi sa makita, i-appreciate na lang namin yung kanyang sinumpang salaysay on its face value, on its face, Kung ano yung face value ng kanyang sinumpang salaysay, yun ang magiging part ng record. At ulitin ko, valid yung kanyang sinumpang salaysay regardless of kung pinalsify niya yung notaryo, valid pa rin yun. Kasi aside from the affidavit, sinumpaan niya pa rin yun doon sa harap ng Blue Ribbon Committee. Yes, sir. What prompted you, Senator, to check the CCTV of the day that he showed up at the Senate? Ano po yung hinahanap niyo? Hinahanap ko lang kung sino yung kasama. Kasi nga nawawala siya Baka kakilala ko yung kasama niyang pumasok, matanong kung nasaan siya, saan pwede makontak. Yun lang nag-prompt sa akin. Kaya sabi ko, tingnan nyo nga kung sino yung kasama niya nang pumasok siya. Hanggang ngayon, tinitingnan namin kung ma-identify yung kasama at baka sakaling makatulong sa pag-locate sa kanya. Actually, nung sinumon siya doon sa DOJ at hindi sa sumipot, doon ako nakapagbigay ng bilin sa aking mga staff na tingnan nyo nga yung CCTV, baka sakali makatulong tayo sa DOJ sa paghahanap kay Gutesa. Si Senator Marcoleta has no idea of his whereabouts because that was his witness, di ba? I don't know. Hindi kami nag-uusap dalawa Sir, anyway, pero yun ang sabi ni Senator Marcoleta, hindi daw niya alam. Senator, due diligence nyo ba yung background niya? Parang colorful yung background niya. Laging security siya daw, allegedly, ni Saldico, ni Vice President Sara Duterte, etc. Parang marami siyang pinagtrabahuhan. Yung ba ay na-check na? Yes. Nagsagawa ko ng RCBI, record check saka background investigation. At alam mo, surprisingly, pardon the word, pero ako mismo, nakita ko at saka pakipag-ugnayan doon sa mga nakakilala sa kanya, maganda yung kanyang service record. Masipag at saka efficient at saka diligent sa kanyang trabaho noong siya nasa Philippine Marines pa. So yun ang napag-alaman ko sa kanyang service record. Yung kanyang service reputation sa Philippine Marines, maganda. Sir, nabanggit nyo yung Manila RTC Executive Judge maaaring magsampa ng reklamo against Gutesa and those who presented this affidavit. Kasama ba doon o masasabit ba doon for example, si former Congressman Mike Defensor at si Senator Marcoleta? Or they're not included in that consideration? Hindi siya ang magsasampa ng reklamo. Nire-recommenda niya sa prosecutor's office o sabihin natin sa DOJ na magsagawa ng preliminary investigation dahil pwede maging liable sa falsification si Sergeant Gutesa and others responsible for presenting his affidavit. Ang question dito,
bukod kay Gutesa, yung affidavit mismo. Yes, sir. Pero I think medyo, sa tingin ko lang kasi layman, medyo stretch yun kasi wala naman personal knowledge yung nagpresenta sa kanya. In this case, si Senator Marcoleta o si Mike Defensorman na hindi talaga properly o hindi notarized ng proper notary public yung salaysay ni Gutesa. Okay. Tinanong nga siya ng pagdinig na ikaw ba mismo nagpanotaryo? Ang sagot ni Gutesa, opo. Ako mismo nagpanotaryo na purportedly kay Atty. Spera. Na agad-agad naman tinanggi ni Atty. Spera. Kaya nga nagdigay daan doon sa executive judge na magsagawa ng investigasyon. Kasi nakikita niya merong violation. Kasi may exclusive jurisdiction ang executive judge na maski anong syudad o bayan man o kung saan man na magsagawa ng investigasyon patungkol sa mga violations ng notarized documents. So you were able to confirm that maganda yung record niya when he was still a Marine, but is it correct to say that at this point we have not proven without a doubt that naging security consultant nga siya ni Congressman Zaldico? And others. And others. Correct? As per his sinumpang salasay, yes, sinabi niya. Hindi, pero outside of the statement, affidavit ni Gutesa, wala pa pong ibang evidence. We have not proven at this point without a doubt that he served Zaldico at that time, that he said he did. Walang corroborative na statement o document na nagsasabing siya nga ay nagsilbing security detail ni Zaldico at kung sino-sino pa man. Senator, balikan ko lang yung budget yung sinasabi nyo na gusto nyong reform doon sa wala nang pwedeng mag-insert na during the NEP. Sa tingin nyo, yung mga kasama nyo dyan sa Senado will go along with it? Kasi parang matagal nang ginagawa nila, na parang routine na tatawagan sila ng executive, tatanungin, meron ba kayong project na gustong isama rito? Parang normal Which is a clear violation of the budgeting process. Napakaliwanag nun. At ang isa pang dapat i-correct, so by way of yung sa aming committee report na gagawin, bakit ganun kadali na magbaba ng mga project? Dahil sa statement ni Bryce Hernandez at saka ni Alcantara, nagbaba ng proyekto sa Bulacan 3rd District Engineering Office. Teka muna, yung pagpasa ng GAA, itemize lahat yung projects, yung tinatawag na PAPs, di ba? Programs, Activities, Projects. Itemize yan Pagka yung pondo na na para doon sa isang particular na proyekto, iniba mo, technical malversation yon. So maraming magiging liable sa technical malversation, lalo pa nga't may kasamang lagay o komisyon o kickback, may papatong pa yung kasong technical malversation kung sino man ang magawa noon. Kasi, for the life of me, I cannot really explain kung bakit pinapayagan yung, halimbawa, ito, hypothetical ito, dahil hindi naman tayo bibigyan ng conclusion doon sa kaso ni Senator Villanueva. Di ba sabi, ang hinihiling ni Senator Villanueva, at ito sa statement ni Alcantara, humihingi ng multipurpose building na nagkakahalaga ng 1.5 billion. Parang unilaterally, arbitrarily, si Alcantara nagsabing, hindi, palitan natin kasi hindi tayo aabot sa di umano'y hinihingi 150 million na kickback. Dahil 10% ko multipurpose, kaya tinapatan nila ng worth 600 million pesos na flood control project. Kasi mas malaki yung komisyon o kickback doon na magtutugma rin sa 150 million sa 25%. So bakit pwedeng bago-baguhin yon? Hindi po pwede yon kasi technical malversation nga yun So dapat maging maingat na yung pagsunod o hindi pag-violate sa batas, yung General Appropriations Act, na kung saan nakapatungkol yung isang budget, halimbawang 100 million, 150 million, sa isang proyekto, hindi mo pwedeng baguhin yun Marami-raming tatamaan yung technical malversation na sinasabi mo. Marami. Senator, malaki ba yung penalty dyan? Malaki ba yung penalty dyan? Saka ano ba yan? Non-bailable ba yan?
Hindi. Ang non-bailable yung malversation through falsification of falsification. public documents. Ito yung mga ghost project o kaya substandard na binayaran, pinalsify yung mga nagse-certify na completed o kaya yung progress billing na sinasabing naka-accomplish ng 46% in a matter of 9 days o kaya 89% o 85% in a matter of so many days. Na alam naman natin na hindi totoo. So yun yung malversation through falsification na merong benepisyo na nakuha yung mga nag-commit ng malversation at nag-falsify ng mga dokumento. Yun ang sinasabi mo kanina, Ami, na ang threshold amount is 8.8 million, no bail, at saka capital offense. Oo. Pero yung technical malversation, kasi nagtatanungan mga tao ano kayang pwedeng ipatong na criminal case sa insertion, budget insertion? Pwede bang parusahan yung mga nag-budget insertion? Pwede ba yung technical malversation o may mas matindi pang kaso na pwedeng i-file? Mga prosecutor na dapat mag-aral yan, Ami. Wala na sa Senado. Tinatanong ng mga tao Kasi yun ang hinahabol din, yung mga lawmakers The Mayor Act na hindi ka tumugon do sa batas na ang isang budget, yung halaga ng ay dapat doon mo gugulin sa isang particular na proyekto, sa ibang proyekto mo ginamit, yun, napakaliwanag nun, basic nun, na talaga merong technical malversation. Yeah. Pero kung ano yung parusa at kung sino yung dapat tamaan, hindi ko kaya sagutin yon. Senator, on a different topic, may binanggit si Senate President Tito Soto na open daw ang Senado na buksan uli yung impeachment, depende sa magiging desisyon ng Supreme Court. Anong ibig sabihin nun? Tatanggalin nyo sa archive yung naka-archive na impeachment? Yes, yun ang purpose ng pag na-archive kasi, hindi tapos yun kaya ang kanyang motion nun is to table, di ba? Na ang motion ni Senator Marcoleta, motion to dismiss, na wala naman sa aming rules kasi nasa plenaryo kami. At nung sinabi niyang may supplementary application ng rules of court do sa rules of the Senate, wala rin pala sa aming, ako nga nag-interpellate sa kanya noon o nag-manifest tungkol doon. Kaya hindi umubra yung motion to dismiss. Ang naging decision ng liderato ng Senado noon, ni dating Senate President Chis Escudero, i-archive. So effectively, sa halip na i-table, na-archive. Pero pag na-archive, pwede itong i-pull out anytime if necessary. Ngayon, kung halimbawa lumabas yung decision ng Supreme Court, yung ruling na sinasabing dahil do sa MR, kasi under MR ito Kaya nga ang boto ko do sa usapin noon, nag-abstain ako Kasi sinasabi ko lagi na kung ano yung ruling ng Supreme Court, kung tama man o hindi, dapat sundin natin. At that time, may ruling ng Supreme Court na dinispute na yung impeachment complaint effectively. Pero dahil under MR, pwede magbago yung ruling ng Supreme Court. Hindi ko rin alam. Kaya ang boto ko noon, in-explain ko rin ito, na nag-abstain ako. So kung sakaling ang ruling na lalabas, babalik na rin, i-reverse ng Supreme Court yung kanilang naunang ruling tungkol sa impeachment at sinabi nilang matuwid lang na ituloy impeachment, then aalisin o ipupull out sa archive yung impeachment complaint o yung i-final o tinransmit ng lower house sa Senate. So tama yung si Senate President Soto, pwedeng ituloy yung impeachment, depende sa ruling ng Supreme Court sa MR. But would that, sir, require a majority vote or is that automatic? Majority vote. So, okay. Kasi imomove yan Anything that na subject sa motion sa plenaryo, isa-subject sa botohan. Okay, so... Which is why you said mahirap din, the process. Sir, if there are no other follow-up with the impeachment, if okay lang balikan ko yung witness nyo for the next Blue Ribbon Committee hearing, of course, I understand na ayun yung pa pong mag-commit until the person is in front of you. But you also said he or she will implicate more people. Malawak pa yung
investigation. Can you give us an idea of how much wider this could become? Medyo malawak-lawak. Mga hindi lumalabas sa mga naunang hearings, may lalabas na mga bagong pangalan, at saka medyo malaking pangalan. I mean, higher than House kalaki. Speaker and Senate President, sir? Regina, let's leave it at that. Kasi pag nasa harap na namin yun, marinig naman natin lahat yun eh. We only have to wait until November 14. Okay. Marinig natin yan. Kung sakaling haharap siya doon. Yeah, but yun na nga eh. Pero Because, all indications, ang all indications naman, it's a go eh. okay, it's a go at this point. Sir, ilang syllables ka? Joke lang yun. So marami pang names. Are we talking lawmakers? Are we talking contractors? Are we talking businessmen? Or lahat? Mas magandang hintayin na lang natin kasi Okay. baka mausog. Okay. Mausog. Okay. Baka mausog. Masisi pa kayo Balikan pag ko na lang yung nausog. budget. Sige na nga. Balikan ko lang yung Okay, budget, yung thank you, sir. unprogrammed appropriations. Ano kaya pwedeng compromise doon? Kasi pati Malacanang sinasabi, dinidepensa ng Malacanang pati Yung unprogrammed, hindi daw pwedeng wala nun yung budget. Anong nakikita niyong possible compromise? Because you were recommending na i-abolish completely yan. Di ba pwede i-abolish na lang? Uncompromising kami dyan. Yung Senado, uncompromising. Senator Win Gatchalian. And by the way, Yeah. I take my hat off. Ako, I'm sorry, I wasn't able to attend the committee hearings kasi nag-undergo ako ng surgery cornea, medyo nagkaroon ng complication kaya parang na-immobilize ako for 2 weeks. But si Senator Sherwin, in fairness to him, handled the committee hearings very, very well. Naisip ko lang, pag tuwing nanonood ako ng pagdinig niya, para bang move over, Senator Lacson, nandiyan na si Senator Gatchalian. Ang ganda ng kanyang pag-handle. At saka maganda yung kanyang pag-aaral. Actually, yung scrutiny niya, napakaganda. Marami siyang nailabas na mga maanumalya, na questionable, mga red flag. Ang dami niya nilabas. So, really, I take my hat off kay Senator Sherwin. Now, yung unprogrammed, uncompromising kami dyan. Senator Gatchalian, Senate President Soto, and most of our colleagues, at least in the majority. Tatanggalin namin yung unprogrammed. Especially, nagtira yung House, naglipat sila sa unprogrammed appropriations ng mga ayuda. I think, naiwan doon sa mga 42 billion. Tatanggalin namin yun. Mahabang usapin to pagdating sa BICAM, pero nagkakaisa kami na hindi po pwedeng nasa unprogrammed fund or a program appropriations yung mga ayuda. Ilagay natin sa regular item, sa regular budget. Ang ititira lang namin doon, yung foreign assisted. Total, doon naman sa, ang unprogrammed appropriations kasi, it's under the special purpose fund. Ito yung main item Ang special purpose fund, nandyan yung tinatawag na contingent fund. Yung QRF, yung quick reaction fund. Kasi hindi naman natin alam kung ilang bagyo darating, gaano kalakas ng kalamidad So pinapayagan talaga yun na maging lamsam at nandoon yon. At 3 lamang yung papayagan provisions dyan. Na ito iniba ng House of Representatives, pati na Senado, doon sa 2024 budget. Kaya nga pati yung PhilHealth na pondo, napakailaman. Kasi 3 lang yan Pag merong excess collection, excess revenue, remember, hindi lang excess revenue, naka-specify doon, non-tax revenue. Yeah. Hindi yung excess revenue sa mga tax revenue, sa non-tax revenue lang. Pangalawa, pag may accompanying revenue measure. At pangatlo, may approved loan. Ang ginawa ng 2024, kaya nagsimulang lumala yung budget, dinagdagan nila ng GOCC. Ang PhilHealth, GOCC yan. So, alam mo, pag sinabing non-tax revenue, na ito yung isang requirement para makapag-realign ka from unprogrammed to program. Kasi may excess revenue ka from non-tax. Yung ginawa nito, baliktad. Sa halip na mag-augment sa pondo ng PhilHealth. Dahil sa non-tax, yung PhilHealth pa kinunan. Now, yung hindi namin papayagan na mabalik yung extra provision. Kasi unang-una, pag sinabi mo yung GOCC, yung PhilHealth, covered dito ng special law. Yung syntax. Kasi may earmark yan Nagpasa kami ng syntax law noon, naka-earmark yung pondo na ibibigay sa PhilHealth pag suporta sa universal healthcare.
effectively, inamend ng general law yung special law. Kasi ang GAA is a general law. Yung CTAX at saka yung mga laws patungkol sa PAGCOR at saka PCSO, kasi may mga earmarking din dyan eh. Para effectively, inamend ng GAA by way of the special provision na dinagdag do sa 3 requirements. Ang panglima, dinagdag nila foreign assisted. Plano pang pakialaman, pati yung foreign assisted projects, gusto pang pwedeng galawin at ilipat do sa mga items do sa program. Now, yun lang ang aming papayagan. Ano? Pero lahat ng program appropriations, aalisin namin yun. Medyo malaking bakbakan ito sa quote-unquote pagdating ng BICAM. Pero kaya nga napaka-importante ng transparency. Yung i-open namin sa publiko, every step of the way, yung buong budgeting process, i-open out to public. At ito, nagpasa na kami ng Senate Concurrent Resolution. Wala isang counterpart sa House. Kaya we will encourage the House to pass their own version of the Concurrent Resolution para nang sa gano'n, nagkakaisa kami. So, sa Concurrent Resolution, lahat ng ano yung amendments na concurrent gagawin resolution? namin, na transparent, na lahat ng amendments hindi pwedeng isusulat lang sa toilet paper o kaya sa yellow pad. Kailangan ito naka-record at saka transparent. Sa floor namin i-manifest o kaya i-move na ay parang sa regular mga bills na pinapasa namin. Sa plenaryo namin i-introduce ang aming mga amendments at doon tinigbobotohan namin isa-isa. Mga individual amendments yun. Sa budget, hindi ganun ang nangyayari. Before approval of second reading, nagbibigay lang yung individual members, individual senators ng kanila mga amendments, individual amendments, sa chairman ng Finance Committee. At ito yung hindi nakikita na maski yung kapwa senador hindi alam kung ano yung amendment na in-introduce ng aming mga colleagues. Ngayon, iibahin namin yon. Kung hindi man ma-introduce individually o personally doong mambabatas o ng senador, ang magmamanifest mismo ng amendment, yung Finance Committee Chairman. Sasabihin niya na ito ay amendment na pinopropose ni Senator so-and-so. Nasa ganun maliwanag, madaling i-trace. Kasi sa ngayon, alam natin merong 150 million, 100 million na ginamit sa flood control. Wala namang aamin na kanila yung amendment o kanila insertion Kasi hindi matitrace back Pero ngayon, madali na makita kung magpapatuloy yung tinatawag namin transparency, doon sa pagbalangkas ng national budget. Kaya mahihiya ngayon at magkakaroon ng responsibilidad yung proponent o yung mga proponents ng mga amendments doon sa kanilang mga insertion o amendments. Remember, kaya-clarify ko lang kasi ito isa sa pinagtampo ng aking mga kasamahan. Ang insertion per se is not illegal. Ang insertion, ang euphemism nito is amendment. Tinatawag lang na insertion kasi nga, ang nangyari noong 2025, sa BICAM isiningit. Wala ito sa version ng House, wala sa version ng Senate. Pagdating sa BICAM, di ba nga, sinasabi, nag-iisa si Senate President Escudero na nag-introduce ng amendments in the amount of, insertions, in the amount of 142 billion. Sir, At ito inassign na lang sa mga senador, naghati-hati, na ito yung nasabi ko na rin na may mga insertions halos lahat, na ito yung kinatampo nila. Wala namang masama sa insertion. Lalo pa nga, at hindi naman alam hindi naman responsable yung individual senators doon sa mga insertions na yon. Na i-assign lang sa kanila yon. Yeah. So walang masama kasi amendment yun Pero ang magandang nangyari rin, if we may call it that, na parang blessing in disguise, catharsis nga ito na parang nag-aandeg tayo sa catharsis in a way, Napunta, nangyari lahat ito, flood control projects, may mga kasuhan, pero nagising tayo yung damdamin natin, parang nagising. Na ngayon, maingat tayo ngayon sa pagbalangkas ng 2026 budget. I was gonna ask a follow-up question about unprogrammed appropriations, but then again, the director in my ear said last question na daw sa akin. So, I will ask what I wanted to ask earlier then about Senator Joel Villanueva. Of course, mukhang hindi na i-enforce ng ombudsman, the new ombudsman, yung dismissal order ng 2016. But have you, meaning the Senate leadership, received the, what do you call that, memo, decision from former Ombudsman Samuel Martirez? And kailan niyo po natanggap
yung decision na yun to begin with. And I'm sorry if you guys talked about this before because I was on Well, leave, but si Remulla ang nagsabi na hindi pa tapos yun. hindi pa tapos. Okay. So have Hindi pa niya sino- inatas. Unang-una, kayo po as Senate President pro tempore. Regina, unang-una, kasama sa mga exemption, yung members ng Congress. Walang, hindi pwedeng i-dismiss kasi pwede mag-recommend yung ombudsman sa Congress para isa-ilalim sa ethics complaint o ethics case yung sinasabing lang i-dismiss nila. Kasi mga impeachable officials, members ng Congress, judiciary, yan ang hindi saklaw no mga dismissal order Section o suspension 21. order ng ombudsman. No? Okay. So malinaw yon na recommendatory yung kanila kung gusto. But then again, in the case of Senator Villanueva, meron din kaming sa rules sa ethics namin, ano. Ang jurisdiction lang ng ethics committee ng Senado, yun lang offenses allegedly committed while they serve as senators or we serve as senators. Yung offenses allegedly committed before we became senators, walang jurisdiction yung ethics committee. Kaya nga even nga yung kaso ni yung ethics complaint against dating Senate President Escudero na yung nakatanggap ng campaign donation. I don't think we have jurisdiction over that case. Kasi he was governor when he was running for senator. So yung sinasabing infraction, yung sinasabing, well, yung criminal case, ibang usapin yon. Pero kasi may nag-file ng ethics complaint against him dahil patungkol doon sa campaign, receiving or accepting campaign contribution from a contractor. I don't think meron jurisdiction ang ethics committee over Senator Escudero in this particular case. And in the case of Senator Villanueva, kung merong ethics complaint, assuming na valid yung kanyang dismissal at sinailalim sa ethics complaint, hindi naman siya senador nun eh. Congressman siya nun eh. So wala rin. Wala nangyari. So, yeah. No, walang jurisdiction actually. Pero yung criminal case, ibang usapin Yes, yun. sir. Admin lang. Okay. Sige. Sir, pasigit na lang isa pa. Sir, just to be clear, kasi I got a bit confused kanina eh. Dun sa unprogrammed funds, unprogrammed appropriations, kasi at least half of it is for necessary projects eh. Were you saying kanina that you'll allow it or kahit yun hindi nyo titira? No, we will not allow it. Not allow it, For foreign assistance. Yeah. Except foreign assistance. Alam mo kasi yung unprogrammed appropriations, ang authority lang niya na mag-release, Office of the President. Nagulat niya ako dahil nakakuha ako ng dokumento doon sa under the 2024 budget. Alam niyo ba kung magkano yung unprogrammed appropriations na pinakawalan ng DPWH? 50 billion pesos. Out of the 50 billion, 30 billion flood control. Kaya nagkaloko-loko eh. Hinugot from unprogrammed appropriations at sinabog kung saan sa mga distrito para magsagawa ng flood control projects. Talaga na abuso. Kasi alam nyo kung bakit? Kasi nandiyan yung suki nila eh. Suki ng mga mambabatas nasa DPWH kaya tinambak nila hanggang sa naungusan pa nga yung budget ng education sector, hindi ba? Kasi nandiyan na yung mga suki nila eh. Kabisado na nila kung sino yung kakausapin. Sina Alcantara, sina Bernardo. Yan yung mga kausap na nila eh. Kaya sa 2025, itinodo na nila eh. Yun ang masama kasi nawili. Kaya sumabog. The problem also is nandun yung AFP modernization is Modernization. also under 50, unprogrammed, right? So that's the issue. Alam mo, may dugtong ko lang, some people really don't know when to stop. Yung insatiability, ito yung nagpahamak na sa mga iba sa kanila, no? Yeah. Whoever they are. Yeah. Pero Senator, Which paano we'll nyo find out. gagawin concretely yung pagbukas ng BICAM? Paano ito yung first time na mangyayari na bubuksan yung meetings ng BICAM eh? Meron na ba kayong konkretong proposal? Paano gagawin yon? Yes, open. Open sa publiko. At kung sino man yung magpo-propose ng mga panipaningit doon sa BICAM, dapat identify din. No, napalaking deterrent yun eh. So, kung ma-identify kung sino yung proponent o proponents ng amendment, realignment, or insertion, malaking deterrent yun, ha? Okay.
I'm so sorry to cut you off, Senator, but sobrang overtime na kami. Overtime. But thank you so much for talking to us and shedding light on all these issues. Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Maraming Thank you, sir. salamat, Senator. Thank you.